Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri, at paggalang. Sa pangitaing nakita ni John, ang buong langit ay nagkakaisang nagpupuri kay Kristo bilang ang korderong pinatay. Siya lamang ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng karangalan, kaluwalhatian, at papuri dahil siya lamang ang nagbigay ng kanyang buhay upang tubusin ang mga makasalanan. Ang sentro ng pagsamba sa langit ay hindi ang tao, kundi si Kristo at ang kanyang natapos na gawain sa krus. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mabubuting gawa, kakayahan, o pagsisikap. Ito ay bunga lamang ng sakripisyo ni Kristo at ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Dahil siya ang korderong namatay at muling nabuhay, siya lamang ang karapat-dapat sa pagsamba ng buong sangnilikha. May mga araw na madaling mapuno ang isip natin ng sariling mga plano, pangarap, problema, o mga bagay na nais nating makamit. Minsan, nagiging abala tayo sa ating mga tagumpay o pagkabigo hanggang sa hindi na natin namamalaya na umiikot na ang ating buhay sa sarili nating kwento. Ngunit ang larawan sa Revelation 5 ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Hindi tayo ang bida ng kwento, ang sentro ng kasaysayan, ng kaligtasan, at maging ng walang hanggan ay si Kristo. Ang lahat ng bagay ay umiiral para sa kanyang kaluwalhatian. Kapag malinaw ito sa ating puso, nagkakaroon ng tamang pananaw ang ating buhay. Ang mga tagumpay ay nagiging dahilan ng pasasalamat sa Kanya. Ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang magtiwala sa Kanya. At ang paglilingkod ay nagiging tugon ng pagsamba sa Kanya. Ang korderong nagtagumpay ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang ating buhay ay nasa kamay ng Hari na naghahari magpakailanman. Panginoong Hesus, salamat dahil Ikaw ang korderong nagbigay ng iyong buhay para sa aking kaligtasan. Patawarin mo ako sa mga panahong mas nakatuon ako sa aking sarili kaysa sa iyo. Tulungan mo akong mamuhay para sa iyong kaluwalhatian at kilalanin ka bilang sentro ng aking buhay araw-araw. Sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ako nananalangin. Amen.